Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Dove Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang 2-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Janet Lim Napoles iginiit na hindi siya ang utak ng pork barrel scam. Budget Secretary Boots Abad idiniin na nagturo sa kanya sa mga transaksyon. Malacanang nanindigang walang dahilan para mag-ekspiya sa Qatar ang 3 Pinoy na nahatulan ng bitay at habang buhay na kulong doon. Last time we checked, the DND is continuing to look into the matter. Mga pagtutol sa nilagdaang EDCA, inaasahan na ng Malacanang. Legalidad nito handang idepensa sa Korte Suprema. Solicitor General is also on board with respect to the review of the EDCA, and certainly he will be representing and defending the provisions of the EDCA. We are prepared to defend the constitutionality of the agreement. Ang PhilHealth, mga kasama, nanindigan walang backlog sa 10 ospital sa bansa. Balitang negosyo. To the allegations that of Dr. Rustico Jimenez that due to mismanagement, PhilHealth owes 600 million to 600 private hospitals. Iba pang oil companies sa negosyo susunod din sa bagong oil price hike. Balita naman sa ibayong dagat, mga kasama, Thailand military leader nakakuha ng royal endorsement para mabigyan siya ng kapangyarihan sa kakatapos na kudeta. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, sumaga na po ngayon ng Martes, May 27, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. At ako po si Rod Marcelino. Tayo ay live sa DXPR 603 RMN Pagadian, DXMD 927 RMN General Santos, DYHB 747 RMN Bacolod, DXIC 711 RMN Iligan at sa RMN Imedia TV Zamboanga. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po ng mga number 1 AM stations ng RMN. RMN News Panahon. Hindi pa simula ng tagulan, yan po ang sinabi ng Pag-asa sa kabila naman nararanasan nating pagulan paghapon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, hindi ito sanhi ng anumang weather system o low pressure area, kung hindi sanhi ito lamang ng mga isolated localized thunderstorms. Samantala, patuloy pa rin ang nararanasang mainit na panahon sa buong bansa sa umiiral na ridge of high pressure area sa Luzon at Visayas. Ang buong bansa naman ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalagitan na mayroong pulupulong pag-ulan, pagkulog o pakidlad, lalo na po sa dakong hapon o sa gabi. Ang tinatagwat ng temperatura natin sa Maynilaan ay 25 hanggang 35 degrees centigrade. RMN News Nationwide. Mga kasama, iginit po ngayon ni Janet Lim Napoles na hindi siya ang mastermind sa kontrobersyal na pork barrel scam. Ayon kay Napoles, tinuruan lamang siya ni Budget Secretary Boots Abad kung paano may pagnegosasyon sa mga mambabatas. Sinama ni Napoles ang pangalan ni Abad sa kanyang final na poll list, kasabay ng kanyang pahayag na hindi siyang most guilty sa nasabing krimen. Sa expanded affidavit na isinumite ni Attorney Bruce Rivera kay Justice Secretary Laila De Lima, isinad po nito ang pangalan ng 18 senador na umano'y kasangkot sa isyu ng PDAP. Nabanggit ang mga pangalan ni Senators Cynthia Villar, Robert Barbers, Loy Estrada, Messi Aquino Orrenta, Loren Ligarda at Manny Villar at ilan pang dati at kasalukuyang senador. Agad na may tinanggi ng karamihan sa may ito ang kanilang koneksyon sa kontrobersiya.
Samantala mga kasama, tumulong ang Malacanang sa mga opisyal na nadawit sa pork barrel scam. Depende lamang depende sa laman po ng mga ebidensya. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lazierda, magiging mapili ang palasyo sa mga miyembro ng administrasyon na didepensahan nito. Nabatid na si Budget Secretary Florencio Abad ang itinidiin ni Janet Lim Napoles na utak ng kontrobersyal na pork barrel scam. Inihayag naman ni Lazierda na wala pa namang investigasyon na isinasagawa ang palasyo kay Abad. There are allegations, as you know, but due process would require that the person accused is provided information of the accusation against him. I have not seen any signed affidavit from Ms. Napoles. Ang tinig ni Presidential Spokesman Edwin Lazierda. Samantala mga kasama yung ospital po ng Makati, yung OSMAC, aminado walang parusang maaaring ipataw sa paglabag ni Napoles sa hospital policy. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Aminado ang pamunuan ng ospital ng Makati na wala silang parusang maaaring ipataw sa paglabag ng kampo ni Janet Napoles sa itinakdang visiting hours ng pagamutan. Ay kay Dr. Perry Peralta, Medical Director ng OSMAC, ang maaari lamang nilang gawin ay palalahanan ang kampo ng pasyente hinggil sa polisiya ng ospital. Base sa panuntunan ng OSMAC, ang visiting hours sa mga pasyente sa umaga ay alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali at sa hapon ay mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ang pagtanggap ng maraming bisita ng pork barrel scam mastermind ang itinuturong dahilan ng pagdurugo nito kung kayata siya ay hindi pa na-discharge ng pagamutan. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Collantes, Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa iba pang mga balita, mga kasama, itinanggi po ng Pilipinas ang akusasyon ng Qatar na ng espiya ang tatlong mga Pinoy na hinatulan ng bitay at habang buhay ng pagkakakulong. Sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Charles Jose na bagamat wala pa silang detalye ukol sa kaso, tiniyag nitong hindi ng espiya ang Pilipinas sa Qatar. Napag-alaman isa sa mga Pinoy ang hinatulan ng bitay habang ang dalawa ay pagkakakulong ng habang buhay dahil sa akusasyong nagpasa umano ang mga ito ng military at economic secrets ng Qatar sa Pilipinas. Samantala, pinaiimbestigahan naman ng Malacanang ang kaso ng tatlong Pinoy sa Qatar. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lazierda, patuloy ang investigasyon ng Department of National Defense, katuwang ang National Bureau of Investigation sa umano'y pag-iispiya o espionage ng tatlong Pinoy. Last time we checked, the DND is continuing to look into the matter. As soon as there's something substantial that we can say, we will let you know. But so far, DND is still looking into it. We have no new developments with respect to that. As in every Filipino, the Philippine Embassy is duty-bound to render assistance to any Filipino. Kasabay nito, itiniyag ni Lazierda ang legal assistance na sa nabanggit ng mga Pilipino habang inaapela sa Court of Appeals sa Qatar ang kaso ng mga ito. Nakahanda ang Malacanang na idepensa sa Korte Suprema ang legalidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kasunod ito ng pag-question ng ilang dating mga senador na nagpatalsik sa US military sa bansa sa constitutionality ng EDCA sa pamamagitan po ng paghain ng petisyon sa Supreme Court. Sinabi pa rin ni Presidential Spokesman Lazierda na inaasahan nila ang nasabing pagtutol sa agreement pero hindi sila nababahala. Ayon kay Lazierda, mula pa naman sa negosasyon nito'y pinatiyak na ng Pangulong Noy na sang-ayon sa konstitusyon ang bawat probisyon ng kasunduan. We believe that the government can ably support and defend the position in case a petition is filed or if a petition has already been filed before the Supreme Court. That has been anticipated, owing also primarily to the statements coming from some senators. If you recall, the head of the negotiating panel is Yusek Pio Batino. He's a lawyer. Solicitor General is also on board with respect to the review of the EDCA, and certainly he will be representing and defending the provisions of the EDCA. We are prepared to defend the constitutionality of the agreement. Inirespeto rin ng Malacanang ang mga pag-question laban sa EDCA. Pinoy mangunguna sa anibersaryo ng Philippine Navy. Plano sa Naval Force, ibibida. Ang kasama mo sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Nangungunahan ngayong araw na ito ni Pangulong Noynoy Aquino ang selebrasyon ng ika-116 na anibersaryo ng Philippine Navy
sa headquarters ng Naval Forces Western Command dito sa Carlito Cunanan Naval Station sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang tema ng selebrasyon ay Protecting Our Territory, Safeguarding Our Future. Ito ang unang pagkakataon na gaganapin ng selebrasyon ng anibersaryo ng Navy sa isang naval operating force dito ay ibibida ng Philippine Navy ang kanilang plano sa pag-develop ng kanilang mga forward operating base dito sa Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Sisimula na ang nasabing aktibidad alas 10 ng umaga at makakasama ni Pangulong Noynoy Aquino, sina Defense Secretary Volker Jasmin, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Emmanuel Bautista, Navy Chief Vice Admiral Jesus Milan at ang mga Commanding Generals ng Air Force at Philippine Army, pati na mga matataas na opisyal ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Nagawaran din naman ng parangal ng Pangulo ang mga miyembro ng Navy at mga non-uniform staff nito na nagsilbi ng katangi-tangi sa bayan. Kasama mo sa Puerto Princesa City. Kuya de Guzman, Patang RMN. Radyo mo nationwide. Kasama wala pong backlog o kakulangan sa reimbursement sa mga pribadong ospital ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Yan ang paninindigan ni PhilHealth President at CEO Alex Padilla sa harap na akusasyon ni Dr. Rustico Jimenez, Pangulo naman ng Private Hospital Association of the Philippines, na may kakulangan umanong 600 million pesos ang PhilHealth sa may 600 ding ospital. Ayon kay Padilla, tumanggap ng report ng PhilHealth na umabot sa 70 million pesos ang backlog para sa 10 ospital pero 7 anya dito'y nabayaran na yung outstanding claims habang nasa proseso pa naman yung 3. There is no truth to the allegations that Dr. Rustico Jimenez that due to mismanagement, PhilHealth owes 600 million to 600 private hospitals. What he gave us yung kanyang enumeration was on 10 hospitals totaling 70 million, most of which are not even backlog claims. PhilHealth, of course, is operating within the budget set by law, and our administrative cost is no way connected to our payment of reimbursements. If you also consider the 75 million supposed backlog, reserves of PhilHealth of around 117 billion, I think it is less than 0.5%. Naniniwala din po si Padilla na hindi kinakatawan ni Jimenez ang kabuuang mga pribadong ospital. Dagdag pa niya ipatuloy ang pagsisikap ng PhilHealth na pabilisin ang sistema tulad ng pagpapairal ng all-case rates. Kasunod dyan, binala naman ni Padilla ang mga ospital na hindi kikilalanin ng PhilHealth. We can fine them, we can even suspend or revoke their accreditation, and if so, kung mangyari ho yun, that means they will not be getting any reimbursements from PhilHealth. We can create a blacklist of those hospitals who are actually doing it so that in turn we will tell our public not to wag tangkilikin yung mga hospital na yon. So meron ho tayong ganun in place, but we wish to avoid such a situation na sana lang bigay sa ating mga miyembro ang lahat ng mga benepisyo nila. Inig ni PhilHealth at President at CEO Alex Padilla. Bangsamoro Basic Law tiniyag na walang malalabag kahit bilisan ang pag-aaproba dito. Ang kasama mo sa balita, Conde Bata. RMN Report. Tiniyak ng Kongreso na papasok ang konstitusyon ng aaprobahang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, kapwa tiniyak ng mga leader ng Kongreso at Senado na kahit na nga kung bibilisan ang pag-aproba sa BBL, ay siguro naman na maingat nila itong hihimayin upang matiyak na ito ay nakasusunod sa itinatakda ng saligang batas. Bagamat ang deliberasyon sa BBL ay inaasahan na matagal pa dahil kasalukuyan pang hinihintay ang draft ng BBL sa Kamara, ay inaasahan ng talakayan ang higit pang magpapatibay sa bubuuing Bangsamoro Region. Nangako din ng dalawang kapulungan na isasabay na ipasa sa Kongreso ang BBL at 2016 National Budget bago matapos ang taon. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Mga kasama, meron pong mayor dinisqualified ng COMELEC. Kasama natin sa balita live si Michelle Oropio ng RMN Rojas. Tuluyan lang idineklarang null and void ng Commission on Election and Bank ang proklamasyon ng mayor ng Mabusaw Capiz na si Ludigario Labao Jr. Ito ay hinggil sa isinampang disqualification case na nagngangalang Ludovico Marcelino na asawa ng natalong mayor ng naturang bayan na si Sharon Marcelino na anak naman ng pinaslang na vice mayor na si Abel Martinez, kung saan si Labao
ang itinurong mastermind. Naging ground sa naturang kaso ang pagiging fugitive from justice ni Labao noong panahon ng eleksyon kung saan ito ay tumakbong mayor. Sa inilabas na resolution ng Comelec and Bank noong Mayo 21, 2014, ibinasura ng NBank ang motion for reconsideration ng kampo ni Labao upang manatili ito sa posisyon kahit na nagtatago sa batas dahil sa kakulangan ng merito na nagresulta sa pagbabasura ng pagiging kandidato nito at maging sa proklamasyon. Ang naturang desisyon ay pirmado naman ni Comelec Chairman Sixto Brillantes at ng 6 pang commissioner. Inaasahan na kasunod ng desisyon, otomatikong masusunod ang law of succession kung saan uupo ulit bilang mayor si Vice Mayor Jose Alba na dating mayor at kapartido ni Labao. Kasama mo sa DYDR Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Negosyo. Mga kasama, madadagdagan pa mga kumpanya may kisabay sa oil price hike ngayong araw. Ayon sa DOE, Energy Department, hindi lamang Petron at Shell ay inaasahan pa magtatas ng singil dahil ito ang automatic reaction ng mga kumpanya na langis tuwing may price hike. Epektibo alas 6 kanina, umabot sa 55 sentimos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, habang aabot naman sa 20 centavos ang itinaas ng presyo ng diesel. RMN News Abroad. Nakatanggap ng royal endorsement ng Thailand military leader Army Chief Military Prayuth Chan-ocha sa seremonya sa Bangkok, Thailand matapos siyang bigyan ng kapangyarihan sa kakatapos na kudeta noong nakaraang linggo. Formal nang itinalaga ng military leader para pangunahan ang bansa sa pagpapatakbo nito sa Army Headquarters. Inaasahan naman na maibabalik na sa ayos ang seguridad sa Thailand matapos mapatalsik si dating Prime Minister Yingluck Shinawatra. Samantala sa South Korea, 7 po ang patay habang 2 po naman ang sugatan matapos ang bus terminal sa Goyang City sa Seoul. Pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa underground na ginagawang gusali kung saan isinasagawa ang pagwi-welding. Tumagal din ng halos 20 minuto ang sunog bago ito tuluyang naapula. Live tayo mga kasama po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide. Martes na umaga ay 27 na ho ng Mayo 2014. Sa mga taga Cagayan de Oro, susunod na dyan sina kasamang Michelle Mesias at Noy Losente sa RMN News Diretso Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Pwedeng mapanood natin po naging pagbabalita ng 7 na umaga sa YouTube, itype lamang mga kasamang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko. Ako si Buddy Obera at Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 7:18 na umaga. Tatak RMN.